Ang huling tunog na narinig ni Maris bago gumuho ang kanyang mundo ay ang dahan-dahang pag-click ng isang kandado. Isang tunog na simple lang, pero mas malakas pa sa kulog. Isang tunog na nagsara, hindi lang sa pinto ng bahay na kanyang kinalakihan, kundi sa buong buhay na kanyang nakasanayan. Ilang oras lang ang nakalipas, payapa pa ang lahat, kahit pa nababalot ng lungkot. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong ng kanyang ama, ang arkitektong si Manuel del Franco. Ang amoy ng mga puting bulaklak ay sumasama sa hangin, ngunit para kay Maris, amoy ng pangungulila ang kanyang nalalanghap. Hinaplos niya ang malamig na kahoy ng kabaong. Sa ilalim nito ay nakahimlay ang nag-iisang haligi ng kanyang buhay. Pa, bulong niya habang ang isang kamay ay marahang dumadapo sa kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Pangako, aalagaan ko ang lahat ng iniwan mo, ang bahay, ang kumpanya, at ang apo mo. Pangako po, pa. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan na tila ba sumasagot ang munti niyang anghel. Isang maliit na paalala ng buhay sa gitna ng kamatayan. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang binasag ng isang tunog. Ang tunog ng mga takong na may kumpiyansang humahakbang sa marmol na sahig. Lumingon si Maris, kasabay ng halos lahat ng natitirang bisita. Sa may pasukan ng kapilya, isang babae ang nakatayo. Nakasuot ito ng itim na bestida, ngunit masyadong masikip, masyadong hapit sa katawan para sa isang lamay. Ang kanyang kolorete sa muka ay makapal, at ang kanyang pulang labi ay tila isang insulto sa banal na kaputian ng mga bulaklak sa paligid. Hindi niya kilala ang babae, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa paligid, na tila pag-aari nito ang lugar, ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Maris. Naglakad ito palapit, at ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa puso ni Maris. Hindi ito lumapit sa kabaong. Hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa kanyang asawa, kay Michael. At ang mas ikinagulat ni Maris, hindi ito pinigilan ni Michael. Sa halip, isang halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang asawa bago ito mabilis na naglaho. Inakay pa ni Michael ang babae sa isang upuan sa gilid na para bang ito ay isang espesyal na bisita. Naramdaman ni Maris ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Sino ang babaeng iyon? Bakit ganoon na lang ang pagtrato ni Michael sa kanya? Tinangka niyang salubungin ang tingin ng asawa, ngunit umiwas ito. Sa buong oras na yon, pakiramdam ni Maris ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pighati. Nang sa wakas ay umuwi na ang huling bisita at nailibing na ang kanyang ama, ang bigat sa bahay ay mas lalong bumigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Maris, si Michael, at ang babaeng nagpakilalang si Lara. Sino siya, Michael? Tanong ni Maris. Hindi na napigilan ang nanginginig na boses. Hindi sumagot si Michael. Kumuha lang ito ng isang makapal na folder mula sa ibabaw ng lamesa at walang emosyong inilapag sa harap niya. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Basahin mo, malamig na utos ni Michael. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Maris ang mga dokumento, mga legal na papel, mga titulo, at isang huling habilin. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang pirma nito. Pero may mali. Bilang isang arkitekto, sanay siyang tumingin sa mga detalye. Ang bawat kurba, ang bawat guhit, at ang pirmang iyon. Hindi yon ang pirma ng kanyang ama. Ano to? Tanong niya. Ang pagkalito ay napapalitan na ng takot. Ang papeles na nagsasabing, lahat ng ari-arian ni Papa Manuel ay naisalin na sa pangalan ko bago pa siya mamatay, sabi ni Michael. Si Lara na nakatayo sa likod nito ay ngumisi. Ang bahay na ito, ang kumpanya, lahat, akin na. Hindi yan magagawa ni Papa. Umiling si Maris
habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal ako ni Papa. Mas mahal niya ang kinabukasan ng kumpanya, giit ni Michael. At nakita niya na ako lang ang makakapagpatakbo noon. Hindi ikaw, Maris. Lalo na ngayon na magiging ina ka na lang. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang kanyang pagiging ina, ang dapat sana'y biyaya, ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Pinalayas mo ako. Sa sarili kong pamamahay? Halos pabulong na tanong ni Maris. Hindi siya makapaniwala. Hindi mo na ito pamamahay, sagot ni Michael. Tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng maluwag. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Umalis ka na. Napaluhod si Maris, hindi dahil sa pera o sa bahay, kundi dahil sa alaala. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may kwento nila ng kanyang ama. Michael, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, habang gumagapang at niyayakap ang binti ng asawa, hindi para sa akin, para sa anak natin. Ito ang magiging tahanan niya. Dito siya lalaki, kasama ang mga alaala ng lolo niya. Ngunit ang mukha ni Michael ay kasing tigas ng bato. Tinanggal nito ang kanyang binti mula sa pagkakayakap ni Maris na para bang dumi ang nakakapit doon. Wala kaming pakialam sa anak mo, sabi ni Lara mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay puno ng lason. Iyon na ang huling dagok. Itinayo siya ni Michael, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may puwersa. Kinaladkad siya nito papalabas ng pinto, sa gitna ng papalakas na ulan. Isang maliit na handbag lang ang dala niya. Michael, huwag! Sigaw niya. Pero huli na ang lahat. Isinara ni Michael ang pinto. At narinig ni Maris ang tunog. Ang dahan-dahang pag-click ng kandado. Bumagsak siya sa basang semento. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit niyang mga luha. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na dumudurog sa kanyang buong pagkatao. Itinaas niya ang kanyang paningin. Tumingala siya sa bintana ng kwarto nila. Ang kwartong pinagsaluhan nila bilang mag-asawa. Ang kwartong pinangarap niyang magiging unang silid ng kanyang anak. Ang ilaw sa loob ay bumukas. At sa bintana, nakita niya ang dalawang anino. Ang anino ni Michael at ang anino ni Lara. Papalapit sila sa isa't isa hanggang sa ang dalawang anino ay naging isa na lang sa isang higpit na yakap. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga patak ng ulan ay tila bumagal. Ang huli niyang nakita ay ang imahe ng pagtataksil sa bintana. Bago siya nilamon ng kadiliman, ang unang naamoy ni Maris ay antiseptic. Mabangis, malinis, at hindi pamilyar. Sinundan iyon ng pakiramdam ng isang matigas na kumot na nakabalot sa kanya at ang mahinang ugong ng mga boses sa di kalayuan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Mga dingding na kulay lumana. Isang bote ng suwero ang nakasabit sa kanyang tabi. Nasaan ako? Isang babaeng nakaunipormeng puti ang lumapit sa kanya. Gising ka na pala, ma'am, sabi ng nurse. Ang boses nito ay kalmado, pero walang personal na tono. Maayos na ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Maris na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Tumango na lang siya. May nagmagandang loob na nagdala sa'yo rito kagabi. Nakita ka raw na walang malay sa labas ng isang malaking bahay sa may Forbes Park. Paliwanag ng nurse habang inaayos ang kanyang dextrose. Mabuti na lang at naisugod ka agad. Medyo bumaba ang blood pressure mo dahil sa stress at pagkababad sa ulan. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas kayo ng baby mo. Baby. Ang salitang yon ay tila isang malaking batong humampas sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nandoon pa. Ligtas pa ang anak niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Isang luha ng pasasalamat. Sinubukan naming tawagan ang asawa mo. Dagdag ng nurse. Pero hindi namin makontak.
May iba ka pa bang kamag-anak na pwede naming tawagan? Asawa. Ang salitang yon ay isa namang punyal. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mukha ni Michael, ang ngisi ni Lara, ang pag-click ng kandado. Wala. Mahinang sagot ni Maris. Ang boses niya ay basag. Wala na. Naiwan siyang mag-isa sa higaan. Naramdaman niya ang matinding gutom. Pero higit pa roon, ang matinding pakiramdam ng pag-iisa. Kinuha niya ang kanyang handbag na nasa maliit na lamesa sa tabi niya. Naroon pa ang kanyang cellphone. Ang unang ginawa niya ay sinubukang tawagan si Michael. Umaasa pa rin sa isang maliit at hangal na parte ng kanyang puso na baka panaginip lang ang lahat, na baka nagkamali lang siya. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Itinipe niya ang pangalan nito para mag-message. Doon niya nakita ang katotohanan. You can't reply to this conversation. Learn more. Blocked. Be in luck siya ni Michael sa lahat. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Binuksan niya ang kanyang banking app. Nagbabaka sakali. Ang joint account nila. Ang savings account na regalo pa ng kanyang ama. Account balance. P.00. Account frozen. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi lang siya pinalayas. Tinanggalan din siya ng lahat. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang malalapitan. Sino ang mag-aakala na sa isang iglap, ang isang Maris Del Franco, ang arkitektong hinahangaan, ang asawa ng isang matagumpay na negosyante ay magiging isang pasyente sa isang pampublikong ospital na walang kahit isang kusing sa kanyang bulsa? Napahagulgol siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at walang luhang paghikbi na tila nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Habang nanginginig ang kanyang mga daliri, binuksan niya ang kanyang phone contacts. Ang listahan ay puno ng mga pangalan ng mga kaibigan nila ni Michael. Mga kaibigang kasama nilang mag-dinner, mag-travel. Ngunit ngayon, alam niyang lahat ng mga iyon ay kakampi ni Michael. Mga taong maniniwala sa anumang kasinungalingan na sasabihin niya. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga pangalan ng mga kliyente at mga supplier. Hanggang sa dulo ng listahan, sa mga lumang contact na hindi na niya natatawagan. At doon, nakita niya ang isang pangalan, Gio, isang pangalan mula sa nakaraan. Ang kanyang kababata, ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo na unti-unti niyang nilayuan nang makilala niya si Michael. Si Gio, ang simpleng engineering student na palaging nariyan para sa kanya noon. 5 taon na silang hindi nag-uusap. Nakakahiya. Matapos ang lahat ng taon na binaliwala niya ito, tatawag siya ngayon dahil kailangan niya ng tulong. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling baraha. Humugot siya ng malalim na hininga, pinunasan ang kanyang pisngi at pinindot ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Aalisin na sana niya ang tawag dahil sa hiya nang bigla itong sagutin. Hello? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang tumawid sa linya. Medyo mas malalim, pero ganoon pa rin. Hindi makapagsalita si Maris. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon na pinipigilan niya. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang malakas na hikbi. Hello? Sino to? Tanong ng boses sa kabilang linya. May bahid na ng pag-aalala. Gigio. Sa wakas ay naibulong niya ang pangalan. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay, Maris? Maris, ikaw ba yan? Anong nangyari? Umiiyak ka ba? Ang pag-aalala sa boses nito ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Doon sa isang pampublikong ospital, habang kausap ang isang kaibigan mula sa nakaraan, tuluyan siyang bumigay. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Hindi na siya nagsalita. Narinig na lang niya ang mabilis na paghinga ni Gio sa kabilang linya. Ang tunog ng kaluskos na tila may hinahanap ito. Maris, makinig ka.
sabi ni Gio. Ang boses nito ay matatag at puno ng awtoridad na hindi niya kailanman naririnig dito noon. Huwag kang magsalita kung hindi mo kaya, pero sagutin mo lang ako, nasaan ka? O ospital. Anong ospital? Sinabi niya ang pangalan ng ospital. Okay, okay, sabi ni Gio, na para bang kinakausap din nito ang sarili. Pupuntahan kita. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang kakausap ng kung sino. Hintayin mo ako. Papunta na ako. At ibinaba nito ang telepono. Hindi alam ni Maris kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, nakatingin sa kawalan. Hawak ang cellphone na tila iyon ang kanyang nag-iisang salbabida. Wala pang 30 minuto, isang lalaki ang humahangos na pumasok sa ward. Medyo mas matangkad, mas malapad ang balikat. Ngunit ang mga mata nito ay ganoon pa rin, mga matang puno ng sinseridad. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, ang buhok ay medyo magulo. Maris, sabi ni Gio, hinihingal. Nang makita niya ito, doon lang naramdaman ni Maris ang unang hibla ng kaligtasan. Nilapitan siya ni Gio, walang tanong-tanong. Hinubad nito ang suot na denim jacket at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay umupo ito sa gilid ng kama at tinitigan siya. Anong ginawa niya sa'yo? Mahinang tanong ni Gio, at sa boses nito, narinig ni Maris ang isang emosyon na hindi niya inasahan. Galit. Isang malamig at kontroladong galit. Umiling lang si Maris. Hindi pa rin kayang ikwento ang lahat. Tumango si Gio. Tila naiintindihan. Tumayo ito. Halika na, sabi nito. Iuuwi mo na kita. Iuuwi. Isang salitang dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan. Pero para kay Maris, isa na lang itong tanong. Wala na akong bahay, Gio, sabi niya. Ang boses ay halos hangin na lang. Tumingin sa kanya si Gio at sa pagkakataong ito, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Meron pa, sabi nito habang inaalalayan siyang tumayo. Sa ngayon, sa akin ka muna umuwi. Habang naglalakad sila palabas ng ospital at papasok sa luma, pero maayos na kotse ni Gio, nagsimulang umambon ulit. Tumingin si Maris sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali ng Makati at BGC ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran. Ang malalapad na kalsada ay napalitan ng mas makikitid na eskinita. Nang huminto ang sasakyan, tumingin si Maris sa labas. Magkakadikit ang mga bahay, ang iba ay hindi pa tapos ang pagkakapintura. May mga batang naglalaro sa kalsada kahit umuulan at may mga nagtitinda ng pagkain sa maliliit na pwesto. Ang hangin ay puno ng tunog ng buhay, tawanan, sigawan, ang ugong ng mga bentilador. Ito ang mundo ni Gio. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan niya. Ligtas siya mula sa ulan. Ligtas siya mula kay Michael. Sa ngayon, ngunit habang nililibot niya ng tingin ang bagong lugar na ito, isang tanong ang bumuo sa kanyang isipan. Nakaligtas nga ako, pero para saan? Saan ako dinala ng kaligtasan ko? Pinanood ni Gio si Maris habang maingat itong bumababa mula sa kanyang sasakyan. Bawat galaw nito ay tila mabigat, bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Ang babaeng dati niyang kilala, na puno ng buhay at tawa, na kayang-kayang idisenyo ang pinakamatatayog na gusali, ay para na ngayong isang babasaging figura na anumang oras ay maaring mabasag. At durog na durog ang puso ni Gio na makita siyang ganoon. Dito ka nakatira? Tanong ni Maris. Ang boses ay halos pabulong habang nililibot ng tingin ang makipot na kalye. Nakita ni Gio ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi niya ito masisisi. Si Maris ay lumaki sa isang mansyon na may malawak na hardin. Siya naman, nakatira sa isang maliit na apartment sa ikalawang palapag ng isang gusaling ang pintura ay medyo kupas na. Ngumiti na lang si Gio, isang pilit na ngiti para itago ang sarili niyang kaba.
Oo, maliit lang. Pero tuyo sa loob. Biro niya. Halika na, bago pa tayo tuluyang mabasa. Inalalayan niya si Maris paakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay tila isang pagsubok para dito. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang apartment, bumungad sa kanila ang isang espasyo na sala, kusina, at kainan na sa iisang lugar. May isang maliit na kwarto sa dulo. Simple, pero malinis. Ito ang mundo niya. Pasensya ka na sa kalat, sabi niya. Kahit alam niyang wala namang kalat. Dito ka muna sa kwarto, diyan ka matulog. Paano ka? Tanong ni Maris. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Huwag mo akong intindihin. Mabilis niyang sagot. May banig ako. Sanay ako sa sahig. Ang mahalaga, makapagpahinga ka. Ipinaupo niya si Maris sa kama. Pagod na pagod ito, halata sa maputlang muka. At nangingitim na ilalim ng mga mata. May gusto siyang sabihin, maraming tanong na gustong itanong. Ano ang nangyari? Bakit? Paano nagawa ni Michael ito? Pero alam niyang hindi ito ang tamang oras. Magpahinga ka muna, Maris. Sabi na lang niya. Kukuha lang ako ng maiinom mo. Paglabas niya ng kwarto at pagsara ng pinto, napasandal siya dito at napapikit. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Galit kay Michael, galit sa mundo, at galit sa sarili niya. Bakit hinayaan kong mangyari to? Bakit hindi ko man lang siya kinumusta sa loob ng 5 taon? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Aling Nena, ang kapitbahay niyang may-ari ng maliit na karinderya sa ibaba. Oh, Gio, iho, napansin kong may kasama kang magandang bisita, ah? Sabi ni Aling Nena, habang sumisilip sa loob. Mukhang pagod. Eto, nagdala ako ng mainit na arroz caldo, pampaginhawa ng katawan. Naku, Aling Nena, nag-abala pa po kayo. Sabi ni Gio, tinatanggap ang mangkok. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa maliit na apartment. Ano ka ba? Parang hindi na kita anak-anakan, sabi ng matanda. Sige na, ipakain mo na dyan sa kasama mo at sabihin mo sa kanya, huwag siyang mag-alala. Dito sa atin, walang iniiwanan. Ngumiti si Gio. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Salamat po, Aling Nena. Maraming salamat po. Dinala niya ang lugaw kay Maris. Naabutan niya itong nakatingin lang sa bintana, sa mga bubong ng mga kalapitbahay. Kumain ka muna. Alok niya. Tinanggap ni Maris ang mangkok at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Bawat subo ay tila nagbabalik ng kaunting kulay sa kanyang mukha. Habang kumakain si Maris, biglang nagring ang cellphone ni Gio. Isang pangalan na pamilyar sa kanya ang lumabas sa screen. Isa sa mga kaibigan nila noon sa kolehiyo na naging kaibigan na rin ni Michael. Lumabas si Gio sa maliit na beranda para sagutin ang tawag. Hello, Mark. Gio, pare. Buti sumagot ka. Sabi ni Mark sa kabilang linya. Tumawag ako para i-check ka. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Maris? Kumunot ang noo ni Gio. Anong nangyari? Grabe, pare. Kawawa naman si Michael, sabi ni Mark. Nagkaroon daw ng nervous breakdown si Maris pagkatapos mamatay ng tatay niya. Naging bayolente raw, sinisira ang mga gamit, tinangka pa raw saktan ng sarili. Kaya walang nagawa si Michael kundi ilayo muna siya sa bahay para sa kapakanan niya at ng baby. Ipinasok daw muna sa isang wellness facility para magpagaling. Nanigas ang mga panga ni Gio. Ang mga kamay niya ay ikinuyom niya. Nang sobrang higpit na namuti ang mga buko ng kanyang daliri. Isang wellness facility? Ganon pala ang tawag ngayon sa isang pampublikong ospital kung saan iniwan siyang walang-wala. Huwag kang maniwala sa kanya, mariin at malamig na sabi ni Gio. Ha? Bakit pare? Mukhang devastated nga si Michael eh. Alalang-alala siya kay Maris. Sinungaling siya, sabi ni Gio.
Hindi na napigilan ng galit sa kanyang boses at pakisabi sa kanya, kapag may nangyari pa kay Maris, ako ang makakalaban niya. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot ni Mark. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Alam na niya ngayon ang laro ni Michael. Hindi lang niya tinanggalan ng lahat si Maris. Sinisiraan din niya ito para walang sino man ang kumampi at tumulong sa kanya. Isang napakatalino at napakasamang plano. Pumasok siya ulit sa loob. Tapos nang kumain si Maris at nakatulog na ito sa sobrang pagod, ang mangkok ay nasa tabi niya. Maingat na kinuha ni Gio ang pinagkainan at hinugasan ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang manipis na kutsyon at unan mula sa aparador at inilatag ito sa sahig, sa labas mismo ng pintuan ng kwarto. Umupo siya doon, nakasandal sa pader, at tinitigan ang nakasarang pinto. Hindi siya makakatulog. Hindi ngayong alam na niya kung gaano kadelikado ang kalaban ni Maris. Doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga ugong ng electric fan at mga tunog mula sa kalye, nangako si Gio sa kanyang sarili. Sa loob ng 5 taon, naging isang anino lang siya sa buhay ni Maris. Isang tahimik na manonood mula sa malayo. Pero ngayon, tapos na yon. Hindi na niya hahayaang may sinumang manakit pa kay Maris. Mula sa gabing ito, siya na ang magiging pader nito. Siya na ang magiging balikat na sasandalan. Siya na ang magiging tagapagtanggol. Biglang bumukas ng kaunti ang pinto. Sumilip si Maris. Ang mga mata ay gising na gising. Gio, mahinang tawag nito. Bakit? May kailangan ka? Mabilis niyang tanong. Wala, tinitingnan ko lang kung nandyan ka pa, sabi nito. Nakita ni Gio ang takot sa mga mata nito. Takot na baka paggising niya, mag-isa na naman siya. Nandito lang ako, Maris, sabi niya. Ang boses ay malumanay, pero puno ng katiyakan. Hindi ako aalis. Tumango si Maris at dahan-dahang isinara muli ang pinto. Ngunit bago pa ito tuluyang sumarado, narinig ni Gio ang isang salita mula sa bibig nito. Salamat. At para kay Gio, ang isang salitang yon ay sapat na. Sapat na para suungin ang anumang laban na darating para sa kanya, para sa kanila. Habang nakaupo sa sahig at nagbabantay, isang text message ang dumating sa cellphone niya. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Alam kong kasama mo siya. Sabihin mo sa kanya, pirmahan na niya ang mga papeles. Kung hindi, mas lalo lang siyang mahihirapan. Ito ang huling babala. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang panaginip para kay Maris, o mas tamang sabihing, isang bangungot na ayaw matapos. Ginugol niya ang mga oras na yon sa loob ng maliit na kwarto ni Gio, nakahiga lang, nakatingin sa kisame, at pinakikinggan ang mga tunog ng buhay sa labas na tila hindi na siya bahagi noon. Ang tanging nag-uugnay sa kanya sa realidad ay si Gio. Dinadalhan siya nito ng pagkain na hindi nagtatanong. Kinukumutan siya kapag gabi. At higit sa lahat, hinahayaan lang siyang umiyak at magdalamhati nang hindi siya hinuhusgahan. Sa 3 araw, isang sobre ang dumating. Isang registered mail. Inabot ito sa kanya ni Gio na nang may pag-aalinlangan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Maris. Papeles mula sa abogado ni Michael. Isang formal na kasunduan. Isasaad niya na kusang loob niyang ibinibigay ang lahat ng karapatan sa mga ari-arian ng kanyang ama. Bilang kapalit, hindi itutuloy ni Michael ang pagsasampa ng kaso para ipawalang bisa ang kanilang kasal base sa kanyang mental instability. Sa ilalim ng dokumento, may isang handwritten note, sulat kamay ni Michael. Maris, gawin mo na lang madali para sa lahat. Para sa'yo. Pirmahan mo to. Parang isang sampalang mga salitang yon. Ang lamig. Ang kawalang pakialam. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan nila, ito na lang siya ngayon. Isang abala na kailangang ayusin. Hinawakan niya ang papel. Buo ang desisyon niyang punitin ito. Durugin. Itapon.
Ngunit bigla niyang naramdaman ang marahang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang sipa, mahina, pero sapat na para ipaalala sa kanya na hindi na lang siya para sa sarili niya. May isang maliit na buhay na umaasa sa kanya. Kung pipirmahan niya ito, ano ang kinabukasang maibibigay niya sa kanyang anak? Isang buhay na walang-wala? Isang buhay na nagsimula sa pagsuko? Hindi. Hindi niya kayang gawin iyon. Tumingin siya sa papel, sa pirma ni Michael, sa pangalan ng abogado. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Mga kamay ng isang arkitekto. Mga kamay na kayang gumuhit, magplano, at magtayo. Pinunit niya ang sulat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa desisyon. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Narinig siya ni Gio na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Ano ang plano mo? Tanong ni Gio. Umiling si Maris. Hindi ko pa alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ako pipirma. Tumingin siya kay Gio. Ang mga mata niya ay may bago ng kislap. Ang kislap ng determinasyon. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong kumita ng pera para sa abogado, para sa anak ko. Kinabukasan, lumabas si Maris sa kwarto sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Nakaligo na siya at nakapag-ayos. Suot niya ang isang damit na ipinahiram ng isa sa mga kapitbahay ni Gio. Naabutan niya si Aling Nena sa labas nagwawalis. Ineng, mabuti naman at lumabas ka na. Bati nito sa kanya. Ayos ka na ba? Opo, Aling Nena. Medyo, sagot ni Maris. Napansin niya ang likod ng karinderya ni Aling Nena. Masikip. Ang lababo at ang kalan ay halos magkadikit na. Nahihirapan itong gumalaw. Aling Nena, napansin ko lang po. Parang ang sikip ng kusina niyo, sabi ni Maris. Ay oo, Ineng. Yan nga ang problema ko. Gusto ko sanang paluwagin ng kaunti para makapagdagdag ng isang lamesa. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Baka lalo lang gumulo. Sagot ng matanda. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Maris. Kumuha siya ng isang paper napkin at isang ballpen mula sa bulsa. Pwede ko po bang tingnan? Sa loob ng 10 minuto, iginuhit ni Maris ang isang simpleng layout sa tissue. Inilipat niya ang pwesto ng lababo sa kabilang pader. Inilagay ang kalan malapit sa bintana para sa ventilation. Sa isang iglap, lumuwag ang espasyo. Kung gagawin niyo pong ganito, paliwanag ni Maris, magkakaroon kayo ng espasyo para sa 2 pang lamesa dito at mas madali po kayong makakagalaw. Napatulala si Aling Nena sa maliit na piraso ng tissue, parang mahika. Isang problemang matagal na niyang iniisip ay nasolusyonan sa isang iglap. Naiiyak na niyakap ni Aling Nena si Maris. Naku, Ineng, napakatalino mo. Salamat. Magkano ang bayad ko sa'yo? Naku, wala po yun, Aling Nena, sabi ni Maris. Hindi niya natapos ang sasabihin. Hindi ito tulong. Ito ay trabaho. Kailangan niya ito. Bayaran niyo na lang po ako ng 3 ulam araw-araw hanggang sa mga anak ko. Sabi ni Maris medyo nahihiya. Ababa, oo naman. Tuwang-tuwang sagot ni Aling Nena. Kahit kanin pa, isama mo na. Ang balita tungkol sa magic na ginawa ni Maris sa kusina ni Aling Nena ay mabilis na kumalat sa buong eskinita. Kinahapunan, lumapit sa kanya si Mang Tony, ang trooper ng tricycle. Ang problema niya, paano magkakasya ang gamit ng kanyang 3 anak sa iisang maliit na kwarto? Kinagabihan, dinisenyo ni Maris sa isang piraso ng karton ang isang triple-decker na kama na may mga drawers sa ilalim. Bayad, libreng sakay para sa kanya at kay Gio sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 linggo, halos lahat sa maliit na komunidad na yon ay may proyekto na para kay Architect Maris. May nagpapagawa ng mas matibay na bubong. May nagpapatayo ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. May nagpapalagay ng bintana para maging mas maliwanag ang sala. Hindi malaki ang bayad.
Minsan, isang sakong bigas. Minsan, mga gulay mula sa tanim sa paso. Minsan, serbisyo ng paglalaba. Ngunit para kay Maris, ang bawat proyekto ay isang malaking bagay. Ang bawat guhit na kanyang ginagawa ay nagbabalik ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang bawat salamat na kanyang naririnig ay naghihilom sa mga sugat sa kanyang puso. Isang gabi, naabutan siya ni Gio na abalang-abala sa pagguhit sa sahig ng apartment, napapalibutan ng mga papel at lapis. Ang ilaw mula sa bumbilya ay nagbibigay liwanag sa kanyang nakatutok na mukha. Isang maliit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi ito ang Maris na pinalayas. Hindi ito ang Maris na umiiyak sa ospital. Ito ang arkitekto Maris Del Franco. At dahan-dahan, itinatayo niyang muli ang kanyang buhay, hindi gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang papel, lapis, at ang kabutihan ng mga taong hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit na itinabi ni Gio para sa kanya mula pa noong kolehiyo, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang kahon, isang mahabang karton na tubo. Ang lalagyanan ng mga blueprint. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang rolyo ng papel. Ang papel na ginagamit ng kanyang ama. Maingat niya itong iniladlad sa sahig. Ito ay isang blueprint ng isang bahay na hindi pamilyar sa kanya. Isang modernong disenyo na may malalaking bintana at isang magandang hardin. Sa ibabang sulok ng papel, may nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Para kay Maris. Ang ating pangarap na tahanan. Ang puso ni Maris ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang huling proyektong hindi natapos ng kanyang ama. Isang alaala na halos nakalimutan na niya. Para kay Gio, ang makitang muli. Ang nangiti sa mga labi ni Maris ay sapat ng gantimpala. Sa loob ng halos 2 linggo, nasaksihan niya kung paano unti-unting nabuo muli ang babaeng minsan niyang hinangaan mula sa malayo. Ang bawat maliit na proyektong tinatanggap nito mula sa mga kapitbahay ay tila isang piraso ng mosaic na bumubuo muli sa kanyang nabasag na pagkatao. Ngunit ang gabing natagpuan nito, ang lumang blueprint ng kanyang ama. Ibang klaseng liwanag ang nakita ni Gio sa mga mata ni Maris. Hindi lang ito liwanag ng pag-asa. Ito ay liwanag ng isang masakit, ngunit matamis na alaala. Inilatag ni Maris ang malaking papel sa sahig ng maliit na apartment. Ang disenyo ay pamilyar kay Gio. Estilo ito ni Engineer Manuel Del Franco. Malinis, moderno, at puno ng puso. Ito yung bahay na palagi naming pinag-uusapan ni Papa. Kwento ni Maris habang ang kanyang mga daliri ay marahang gumuguhit sa mga linya ng blueprint. Ang future house namin, dito raw kami titira kapag nagkapamilya na ako. Siya ang magdidisenyo, ako ang pipili ng mga materyales. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Maris at tumama sa papel. Mabilis niya itong pinunasan, takot na mabura ang tinta. Umupo si Gio sa tabi niya, hindi para manghimasok, kundi para maging presensya lang. Para iparamdam na hindi siya nag-iisa sa pagbabalik tanaw na yon. Napakagandang disenyo, sabi ni Gio. Ang kanyang mga mata, bilang isang engineer, ay sinusuri ang bawat detalye. Perpekto ang daloy ng hangin at liwanag. Matibay ang pundasyon. Si Papa ang gumawa niyan eh. May halong pagmamalaking sabi ni Maris, kasunod ng isang malungkot na ngiti. Palagi niyang sinasabi, ang pinakamahalagang parte ng bahay ay yung hindi nakikita. Pinagmasdan nilang dalawa ang blueprint sa katahimikan. Para kay Maris, ito ay isang alaala. Ngunit para kay Gio, na walang emosyonal na koneksyon sa guhit, may napansin siyang kakaiba. Maris, sabi niya, habang itinuturo ang isang bahagi ng blueprint, ang Bill of Materials. Tingnan mo to. Lumapit si Maris. Ang listahan ay naglalaman ng mga karaniwang materyales sa konstruksyon. Semento, buhangin, bakal. Ngunit sa tabi ng high tensile steel bars,
May isang serye ng mga numero na nakasulat sa maliit na letra. Pang-12 and Sen 1988 or 2015. Ano yan? Tanong ni Maris. Hindi yan sukat ng bakal. Tinitigan ito ni Gio ng matagal. Mga numero. Mga petsa ba? Kailan ang birthday mo? Biglang tanong niya. December 10, 1988. Sagot ni Maris. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Itinuro niya ang unang bahagi ng mga numero. 12 to 10 to 1988. Ito ang birthday mo. At ito, bulong ni Maris habang tinitingnan ang ikalawang set. Today, 2015. Ito yung araw na ikinasal kami ni Michael. Nagkatinginan sila. Bakit isusulat ng kanyang ama ang mga petsang yon sa listahan ng materyales? May iba pa. Sabi ni Gio, ang kanyang pagiging engineer ay nabuhay. Ang kanyang utak ay nagsimulang maghanap ng mga pattern, ng mga anomalya. Itinuro niya ang landscaping plan, ang listahan ng mga halaman na itatanim sa hardin. Acacia, bougainvillea, kabayero. Basa ni Maris, pagkatapos ay isang pangalan na hindi pamilyar. Ano to? Banco de Plata? Walang halamang ganyan, Maris, sabi ni Gio. Pero Banco de Plata? Silver Bank. Hindi kaya pangalan niya ng bangko? Isang kislap ng pag-unawa ang dumaan sa mga mata ni Maris. Hinanap niya ang iba pang kakaibang detalye. Sa floor plan, ang sukat ng master's bedroom ay nakasulat bilang 24/19. Hindi rin yan sukat, sabi ni Gio. Masyadong maliit para sa metro, masyadong malaki para sa pulgada, pero mukha siyang combination ng lock. Habang mas tinititigan nila ang blueprint, mas marami silang nakikitang mga nakatagong detalye, mga GPS coordinates na nakasulat sa sukat ng bintana, isang serye ng mga letra na nakatago sa disenyo ng gate. Ang blueprint ay hindi lang pala disenyo ng isang bahay. Ito ay isang mapa, isang palaisipan. Hindi ko maintindihan, Gio, sabi ni Maris. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bakit gagawin to ni Papa? Siguro, may gusto siyang iparating sa'yo na hindi niya masabi ng diretso, sabi ni Gio. Isang mensahe na alam niyang ikaw lang, bilang isang arkitekto, ang makakaintindi. Nagpatuloy sila sa pag-decode. Ang bawat numero, bawat salita, ay tila isang susi na nagbubukas ng isa pang pinto. Sa gitna ng kanilang pagtutok, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Ang kanilang mga ulo ay halos magkadugtong habang sinusuri ang isang maliit na detalye. Nang minsang itinuro ni Gio ang isang linya, ang kanyang kamay ay aksidenteng napadapo sa ibabaw ng kamay ni Maris. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Gio ang kanyang kamay na parabang napaso. Sorry, sabi niya. Biglang namula ang kanyang mga tainga. Napatingin sa kanya si Maris. Sa ilalim ng liwanag ng bombilya, nakita niya ang hiya sa mukha ni Gio. At sa isang sandali, nawala ang blueprint, nawala ang problema kay Michael. Ang tanging nakita niya ay ang lalaking ito, ang kaibigan na hindi nang iwan, ang taong nagbigay sa kanya ng kanlungan nang wala na siyang matakbuhan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maris. Okay lang, sabi niya. Ang boses ay mahina. Bumalik sila sa pag-aaral ng blueprint, ngunit may nagbago na sa hangin. Ang distansya sa pagitan nila ay medyo lumiit. Ang kanilang mga paggalaw ay mas maingat, mas may kamalayan sa isa't isa. At pagkatapos, nakita ni Maris ang huling piraso ng puzzle. Isang maliit na arrow na nakaturo sa ilalim ng hagdanan na may kasamang salita na halos hindi na mabasa. Basement? Pero walang basement ang bahay namin, sabi ni Maris. Sa plano ng bahay niyo wala, sabi ni Gio. Pero sa planong ito, meron. At tila may itinatago doon ang papa mo.
Napatingin si Maris kay Gio at pagkatapos ay sa blueprint. Ang pag-asa at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kasagutan ay tila nasa iisang lugar. Isang lugar na kailangan niyang balikan. Ang bahay na ipinagkait sa kanya. Hindi lang ito plano ng bahay, Gio. Bulong ni Maris, habang ang bigat ng katotohanan ay unti-unting lumalatag sa kanyang isipan. Isa itong mensahe. Ang mga sumunod na araw ay naging isang karera, laban sa oras. Para kay Maris, ang blueprint ay hindi na lang isang piraso ng papel. Ito na ang kanyang Biblia, ang kanyang gabay. Bawat libreng sandali niya, pagkatapos tulungan ang mga kapitbahay, ay ginugugol niya sa pag-aaral ng bawat linya at numero kasama si Gio. Banco de Plata, Safety Deposit Box, Combination 248. Basa ni Maris sa mga notes na pinagsama-sama nila. Gio, kailangan nating puntahan to. Sigurado ka ba? Tanong ni Gio, puno ng pag-aalala. Paano kung patibong lang to ni Michael? Paano kung binabantayan niya ang mga bangko? Hindi niya alam ang tungkol dito, sabi ni Maris, puno ng kumpiyansa. Ito ay sa pagitan lang namin ni Papa. Alam kong may iniwan siya para sa akin doon. Nararamdaman ko. Kinabukasan, isinakay ni Gio si Maris sa kanyang luma, ngunit maaasahang kotse. Nagsuot si Maris ng malaking salamin at isang simpleng scarf para takpan ang kanyang mukha. Bawat sasakyang dumadaan sa tabi nila ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Nang marating nila ang Banco de Plata, isang maliit at hindi gaanong kilalang bangko sa Binondo, mas lalo siyang kinabahan. Ako na lang ang papasok, sabi ni Gio. Hindi, mariing sagot ni Maris. Pangalan ko ang nakalagay dito at kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Puno ng pag-aalala, ngunit may paghanga, sinamahan ni Gio si Maris sa loob. Lumapit sila sa manager, ipinakita ang kopya ng blueprint at ang mga identification card ni Maris. Ang manager, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata, ay tinitigan ng pirma ni Manuel Del Franco sa papel. Naalala ko ang ama mo, Miss Del Franco, sabi ng manager. Isang mabuting tao. Madalas siyang magpunta rito dati. Sinabi niya sa akin na balang araw, darating ang kanyang pinakamahusay na arkitekto para kunin ang pinakatatago niyang pundasyon. Ikaw pala ang tinutukoy niya. Dinala sila ng manager sa vault. Habang ipinapasok ni Maris ang combination na 24819, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan bumukas ang maliit na pinto ng metal. Sa loob, isang itim na hard case ang nakalagay. Simple lang, walang kahit anong marka. Dinala nila ito pabalik sa sasakyan bago binuksan. Nang iangat ni Maris ang takip, bumungad sa kanila ang isang salansan ng mga dokumento. Hindi ito ordinaryong mga dokumento, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa mga kumpanyang hindi pamilyar kay Maris, mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga kopya ng mga kontrata sa pagitan ng Del Franco Construction at ng mga shell corporations na ito. Ano to? Tanong ni Maris habang binabasa ang mga pangalan. Either Holdings, Bedrock Ventures, mga dummy corporations, paliwanag ni Gio habang sinusuri ang mga papeles. Ito yung paraan para mailabas ang pera mula sa isang kumpanya nang hindi napapansin. Tumingin ka sa petsa, Maris. Nagsimula itong lahat nung nagsimulang humina ang papa mo. Ang bawat papel ay isang patunay. Ang bawat numero ay isang akusasyon. Si Michael, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang ama ng kanyang magiging anak, ay matagal na pala siyang ninanakawan. Ninanakawan hindi lang siya, kundi ang pinaghirapan ng kanyang ama. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Maris. Hindi na ito ang mainit na galit ng isang taong nasaktan. Ito ay ang malamig at matalas na galit ng isang taong nabigyan ng hustisya. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na bagay pa.
Isang itim na USB flash drive. Kailangan natin ng laptop, sabi ni Maris. Bumalik sila sa apartment. Gabi na. Ang buong komunidad ay tahimik na, maliban sa paminsan-minsang tahol ng aso. Ikinabit ni Maris ang USB sa lumang laptop ni Gio. Isa lang ang file sa loob. Isang audio file na may pangalang para sa anak ko. Nagkatinginan muna sila ni Gio bago niya pinindot ang play. Isang mahinang pag-click ang unang narinig. Sinundan ng tunog ng static. Pagkatapos, isang boses ang pumuno sa katahimikan ng kwarto. Isang boses na pagod, mahina, at bahagyang hinihingal sa bawat salita. Ngunit walang dudang boses iyon ng kanyang ama. Maris, anak. Napahawak si Maris sa kanyang bibig. Ang boses na yon, ang boses na pinakikinggan niya sa buong buhay niya, naririnig niya muli. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin, tama ang hinala ko. At ibig sabihin, wala na ako. Isang mahabang paghinga ang narinig sa recording. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa iyo ng diretsyo. May mga napapansin na ako kay Michael. Sa mga papeles ng kumpanya, sa paraan ng paggasta niya. Pero nakikita ko kung gaano kakasaya sa kanya. At ayokong wasakin ang mundo mo. Patawarin mo ang karuwagan ng isang ama na ayaw makitang nasasaktan ng kanyang unika hija. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Maris. Kaya ginawa ko ito sa paraang alam ko. Sa paraang alam kong ikaw lang ang makakaintindi. Ang blueprint, ito ang sandata mo. Ang mga ebidensyang ito, ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Huwag kang matakot, anak. Ang tunay na pundasyon ay wala sa semento, wala sa pera. Nasa loob mo iyan. Ikaw ang pinakamatibay na istrukturang idinisenyo ko. Mahal na mahal kita, Maris. Nagtapos ang recording. Ang tanging maririnig na lang sa kwarto ay ang tahimik na paghikbi ni Maris, pero hindi ito ang hikbi ng pagkatalo. Ito ang hikbi ng isang anak na nalamang hindi siya iniwan. Ito ang luha ng pagpapatunay. Lumapit si Gio at marahang hinaplos ang kanyang likod. Walang salita. Isang tahimik na presensya lang na nagsasabing, nandito ako. Mag-uumaga na nang matapos nilang ayusin ang lahat ng ebidensya. Pareho na silang pagod at gutom. Tumayo si Gio. Magluluto lang ako ng noodles, sabi niya. Habang nagpapakulo siya ng tubig, nakatayo lang si Maris sa tabi niya. Yakap-yakap ang itim na case na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Liwanag ng isang mandirigma na handa ng lumaban. Salamat, Gio, sabi niya. Sa lahat. Ngumiti lang si Gio. Wala yon. Para saan pa't naging magkaibigan tayo? Kinain nila ang noodles sa katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng pag-asa. May plano na sila. May ebidensya na sila. Bukas, tatawag sila ng abogado. Bukas, sisimulan na nila ang laban. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Maris ng pinagkainan, may isang malakas na katok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga kapitbahay. Ito ay malakas at mapilit. Nagkatinginan sila ni Gio. Sino ang kakatok ng ganoong oras ng gabi? Dahan-dahang lumapit si Gio sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas. Bigla siyang napaatras. Ang muka ay puno ng gulat at pag-aalala. Tumingin siya kay Maris at umiling. Sino yan? Tanong ni Maris, papalapit sa pinto. Bago pa man siya mapigilan ni Gio, ang pinto ay muling kumatok, mas malakas ngayon, at sinabayan ng isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Maris. Maris, alam kong nandyan ka. Buksan mo to. Si Michael. Napaatras si Maris. Paano? Paano niya nalaman na nandito siya? Huwag kang lalapit. Babala ni Gio kay Maris. Humakbang siya sa pagitan ni Maris at ng pinto. Pero hindi na kailangan. Sa labas ng gusali, sa gitna ng makipot na kalye, isang anino ang humakbang palayo mula sa dilim at tumayo sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw.
Hindi na niya kailangang kumatok. Kitang-kita na niya ngayon ang bintana ng apartment ni Gio. Nakatayo roon si Michael, nakasuot ng mamahaling Amerikana na tila isang demonyo sa gitna ng simpleng komunidad. Ang kanyang mukha ay hindi nababasa, ngunit ang kanyang mga mata, kahit mula sa malayo, ay nagliliyab sa galit. Tumingin siya diretso sa bintana, diretso sa mga mata ni Maris. Itinaas niya ang kanyang cellphone na tila may kinukuhanan ng litrato. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Maris? Sigaw niya mula sa ibaba. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, sapat na para marinig ng lahat. Nakikipaglandian ka sa ibang lalaki habang nagluluksa ako sa pagkamatay ng biyenan ko. Pinanood ni Michael ang reaksyon sa mukha ni Maris mula sa bintana ng apartment. Nakita niya ang gulat, ang takot, at ang unti-unting pag-usbong ng galit. Sa tabi nito, ang lalaking iyon, si Gio, ay humarang na tila ba kaya siyang protektahan. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Michael. Mga hangal. Hindi siya tanga. Mula pa noong araw na tumawag si Mark at sinabing kasama ni Gio si Maris, alam na niyang may mali. Alam niyang hindi naniniwala ang babaeng yon sa mga kasinungalingan niya. Kaya nag-hire siya ng private investigator. Hindi naging mahirap na hanapin ang pugad ng dalawa. Ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng iskinitang amoy kanal at prinitong isda, nararamdaman niya ang matinding pagkasuklam. Ito ang mundong pinili ni Maris, ang ipinalit sa mansyon sa Forbes Park, isang patunay lang kung gaano ito kahina at kadesperada. Itinaas niya ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang litrato. Ang bintana, ang anino ng dalawa sa loob, perpekto. Ito ang kailangan niya. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang Mercedes-Benz na nakaparada sa kanto. Iniwan ng gulat at takot na mga residente na nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Pagpasok sa kotse, si Lara ay naghihintay. Nakuha mo? Tanong ni Lara. Ang boses ay puno ng pananabik. Of course! Sagot ni Michael, ipinakita ang mga litrato sa cellphone. Isang buntis na byuda na nakikitira sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Napakagandang istorya. Tiyak na kakagatin ito ng korte. So ano ang plano? Simple lang, sabi ni Michael habang sinisimulan ang makina ng sasakyan. We will destroy her character. We will paint her as an unstable, grieving widow who found comfort in the arms of another man, an unfit mother. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang bahid ng emosyon. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay isang business transaction. Si Maris at ang bata sa sinapupunan nito ay isang loose end. Isang balakid sa kanyang perpektong plano. At lahat ng balakid ay kailangang tanggalin. Kinabukasan, sa isang malamig at napakamodernong opisina ng abogado sa BGC, inilatag ni Michael ang kanyang plano. Gusto kong makuha ang full custody ng bata kapag naipanganak na siya, sabi ni Michael sa kanyang abogado. Si Attorney Robles, isang lalaking kasing tulis ng kanyang mga mamahaling sapatos. Custody battle? That's messy, Michael, sabi ni Attorney Robles. And usually, the court favors the mother. Not if the mother is mentally and emotionally unstable, giit ni Michael. Inilapag niya ang isang folder sa lamesa. Sa loob nito ay ang mga litratong kinuha niya kagabi, kasama ang mga medical records ni Maris. Naalala mo yung isang beses na nagkaroon siya ng panic attack nung na-ospital ang tatay niya? Tanong ni Michael. Iyon ang gagamitin natin. We will say na may history siya ng emotional distress. The grief from her father's death triggered it. At ngayon, she is making reckless decisions, tulad ng pagtira kasama ng ibang lalaki. Tumango-tango si Attorney Robles, ang kanyang utak ay nagsimulang gumana. We can get statements from your friends, mga taong makakapagpatunay na nagbago ang ugali ni Maris lately. Nakausap ko na sila, sabi ni Michael. Handa silang tumistigo.
A little financial incentive goes a long way. Paano yung lalaki? Si Gio. Wala siyang laban sa atin, sabi ni Michael nang may pagwawalang bahala. Isa lang siyang hamak na engineer mula sa probinsya. Walang pera, walang koneksyon. Madali lang siyang durugin. Ang totoo, kinaiinisan ni Michael si Gio. Naaalala niya ito mula sa kolehiyo. Ang lalaking palaging nakabuntot kay Maris. Ang lalaking may tingin ng isang asong naghihintay ng buto. At ngayon, ang asong yon ay nag-aakalang kaya na niyang maging bantay. Pagkatapos ng meeting, tinawagan ni Michael si Lara. "It's all set," sabi niya. "In a few days, matatanggap na ni Maris ang summon. Titingnan natin kung may gana pa siyang lumaban kapag ang sarili na niyang anak ang nakataya." "Paano yung mga ebidensya na pinagsasabi ng investigator na hinahanap nila?" tanong ni Lara. May bahid ng kaba. "Huwag kang mag-alala," pagpapakalma ni Michael. "Kahit anong papel pa ang mahanap nila, walang kwenta yan kapag napatunayan nating wala sa tamang pag-iisip si Maris. Sino ang maniniwala sa isang baliw?" Pagkababa ng telepono, sumandal si Michael sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula sa ikaaran palapag, ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam lang. Ganoon ang tingin niya sa kanila. Kay Maris, kay Gio, mga langgam na maaari niyang apakan anumang oras na gustuhin niya. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang wallet, isang kopya ng ultrasound ng kanyang magiging anak. Tinitigan niya ito. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Ang nakita niya ay isang asset, isang naslednik, ang huling piraso na kukumpleto sa kanyang imperyo. Ang bata ang magiging susi niya para makuha ang anumang natitirang tiwala mula sa Board of Directors ng Del Franco Construction. Ang bata ang magiging simbolo ng kanyang pagpapatuloy sa legacy ng mga Del Franco. At walang sinuman, lalo na ang isang sira-ulong ina, ang hahadlang sa kanya. Isang empleyado ang pumasok para ihatid ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Kabilang doon ang papeles mula sa korte, ang petisyon para sa solo custody. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Michael ang kanyang Mont Blanc pen at buong diing inilagda ang kanyang pangalan. Bawat guhit ng tinta ay tila isang hatol. Sa parehong sandali, sa kabilang dulo ng syudad, isang court sheriff ang bumaba mula sa isang motorsiklo at nagsimulang magtanong sa mga tao sa eskinita. "Hinahanap ko po ang isang ginang na nagngangalang Maris Del Franco." Nang mahanap niya ang apartment ni Gio, kumatok siya. Si Maris, na may hawak na tasa ng kape, ang nagbukas. Inabot ng sheriff ang isang sobre. "Para po sa inyo, ma'am." Binuksan ito ni Maris. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang tasa ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pumasok si Gio mula sa kusina. "Maris, anong problema?" Napatingin sa kanya si Maris. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa niya nakita dati. Isang takot na mas malala pa sa pagkawala ng bahay, ng pera o ng asawa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig nang halos hindi na ito marinig. "Gio," bulong niya. "Gusto niyang kunin ang anak ko." Ang tunog ng nabasag na tasa ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment, kasabay ng pagbasag ng natitirang katatagan sa puso ni Maris. Ang mga piraso ng porselana sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang kaluluwa, nagkalat at imposibleng buuin muli. Pinulot ni Gio ang sobre mula sa sahig. Binasa niya ang laman nito at ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalala patungo sa purong galit. "Walang hiya siya," bulong ni Gio. Ang mga panga ay nanigas. Paano niya nagagawang gamitin ang sarili niyang anak laban sa'yo? Ngunit hindi na naririnig ni Maris ang sinasabi ni Gio. Ang kanyang buong mundo ay umikot lang sa mga salitang nabasa niya. "Unfit mother,
History of Mental and Emotional Instability. A Danger to the Child. Ang bawat parirala ay isang lason na gumagapang sa kanyang sistema. Pinaparalisa ang kanyang pag-iisip. Ito ang pinakamasakit na dagok. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Kailangan nating pumunta sa isang abogado. Ngayon din, sabi ni Gio, hinawakan siya sa braso para iangat mula sa pagkakaupo sa sahig. Sa opisina ng isang public attorney na nirekomenda ng isang kaibigan ni Gio, ang bigat ng katotohanan ay lalo pang bumagsak sa kanila. Mabigat ang kasong ito, Mrs. Del Franco, sabi ni Attorney Salcedo, isang babaeng nasa mid-40s na may matalas na tingin. Inilatag ni Maris ang lahat ng ebidensyang nakuha nila, ang mga dokumento mula sa safety deposit box, ang audio recording ng kanyang ama. Malakas ang ebidensya ninyo laban sa kanya para sa kasong estafa at fraud, paliwanag ng abogado. Pero ibang usapan ng custody battle. Sa mga kasong ganito, ang pinakamahalaga ay ang best interest of the child. At gagawin ng kampo ng asawa mo ang lahat para patunayan na ang best interest na yon ay wala sa piling mo. Ipinakita ni Attorney Salcedo ang mga sinumpaang salaysay na kalakip sa petisyon ni Michael. Mga salaysay mula sa mga kaibigan nila. Napapansin naming naging paranoid si Maris. Madalas siyang tulala at iyak ng iyak. Sinabi niya minsan na parang ayaw na niyang mabuhay. Lahat ay kasinungalingan, mga katotohanang binaluktot para magmukha siyang baliw. Ang kanyang pagluluksa ay ginawang sandata laban sa kanya. Ang kanyang pag-iyak ay ginawang sintomas ng kabaliwan. Ito ang pinakamasama, sabi ni Attorney Salcedo. Itinuturo ang isang larawan. Ang litratong kinuha ni Michael, isang malabong kuha ng bintana ng apartment ni Gio, kung saan nakatayo ang anino niya at ni Gio. Gagamitin nila ito para sabihing immoral kang ina, na mas inuuna mo ang pakikipagrelasyon sa iba kaysa sa pagluluksa at paghahanda sa pagiging ina. Pero kaibigan ko lang si Gio, protesta ni Maris. Tinulungan niya lang ako. Alam ko, malumanay na sabi ng abogado. Pero sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang itsura ng mga bagay-bagay. At sila, may pera sila para ipinta ang pinakamasamang larawan mo. Tayo, kailangan nating patunayan ang kabaligtaran na maaring abutin ng buwan o taon. At sa buong panahong yon, ang pangalan mo, ang pagkatao mo, ay dudumihan nila sa publiko. Gumuho ang mundo ni Maris. Ang laban na inakala niyang tungkol sa hustisya ay naging isang laban tungkol sa paninira. Kahit manalo pa siya, ano ang matitira sa kanya? Anong klaseng ina ang maibibigay niya sa kanyang anak kung ang buong mundo ay tingin sa kanya ay isang immoral at baliw na babae? Bumalik sila sa apartment ng walang imikan. Ang pag-asa na kanilang binuo sa loob ng mga nakaraang araw ay biglang naglaho na parang bula. Pumasok si Maris sa kwarto at umupo sa kama. Niyakap niya ang kanyang tiyan na para bang iyon na lang ang natitirang totoo sa kanyang buhay. Nagsimula siyang kausapin ang kanyang anak sa isang pabulong na tinig. Anak, patawarin mo si Mama. Hikbi niya. Sinubukan ko, anak. Sinubukan kong lumaban. Pero paano kung matalo ako? Paano kung kunin ka nila sa akin? Hindi ko kaya, anak. Hindi ko kakayanin. Pumasok si Gio, dala ang isang basong tubig. Huwag kang sumuko, Maris, sabi ni Gio. Lalabanan natin to. Magkasama tayo dito. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Maris. Sa unang pagkakataon ay ibinuhos ang kanyang galit at takot kay Gio. Hindi ikaw ang tinatawag nilang baliw. Hindi ang anak mo ang kinukuha nila. Paano kung manalo siya? Paano kung ilayo niya sa akin ang anak ko? Mas gugustuhin ko pang maging mahirap habang buhay kaysa mangyari yon. Napaatras si Gio.
Nasaktan sa mga salita ni Maris, ngunit nakita niya ang purong takot sa mga mata nito. Tumingin si Maris sa blueprint na nakalatag sa sahig. Ang simbolo ng pag-asa na minsan niyang nakita ay isa na ngayong paalala ng isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Anong silbi ng mga ebidensya kung ang kanyang pagkatao mismo ang sisirain? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Hinanap niya ang numero ng abogado ni Michael. Anong ginagawa mo? Tanong ni Gio. Susuko na ako, sabi ni Maris. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Ang bahay, ang pera. Lahat. Hihilingin ko lang na hayaan niya akong maging ina sa anak ko. Hayaan niya kaming mamuhay ng tahimik. Ito na ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Isang pagkatalo. Pero para sa kanyang anak, handa niyang lunukin ang lahat. Itinapat na niya ang cellphone sa kanyang tainga. Naghihintay na may sumagot. Habang nagriring ang telepono, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang huling detalye sa blueprint na hindi niya gaanong napansin noon. Isa itong maliit, halos hindi mabasa na nota sa tabi ng isang iginuhit na puno ng mangga sa hardin. Isinulat ito sa pamilyar na eleganteng sulat kamay ng kanyang ama. Isang simpleng pangungusap. Dito itinatanim ang mga pangarap. Biglang may isang bagay na nag-click sa kanyang isipan. Isang malayong alaala. Siya, bilang isang maliit na bata, at ang kanyang ama, sa ilalim ng parehong puno ng mangga. May hawak silang isang maliit na kahon na metal. Itatago natin dito ang lahat ng pangarap mo, anak, sabi ng kanyang ama sa alaala. Para balang araw, kapag malaki ka na, mababalikan mo ang time capsule nila. Bigla niyang ibinaba ang tawag bago pa man may sumagot. Tumingin siya kay Gio. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng desperado, ngunit nagbabagang pag-asa. Gio, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. May isa pa, may isa pang lugar. Ang mga salitang dito itinatanim ang mga pangarap ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Maris na parang isang kampana. Ginigising ang isang alaala na matagal nang natutulog sa sulok ng kanyang kamalayan. Ang time capsule, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Gio. Time capsule? Naguguluhang tanong ni Gio. Noong 10 taong gulang ako, paliwanag ni Maris, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na para bang nakikita ang nakaraan. Naglibing kami ni Papa ng isang maliit na metal box sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin. Sabi niya, iyon daw ang aming treasure chest of dreams. Nilagay ko doon ang una kong drawing ng isang bahay, isang sulat para sa future self ko at ilang mga barya. At sa tingin mo, may kinalaman yan dito? Hindi ko alam, pag-amin ni Maris. Pero bakit isusulat ni Papa ang mga salitang yon sa blueprint kung wala itong ibig sabihin? Si Papa. Bawat linya na iguguhit niya ay may dahilan. Gio, paano kung hindi lang mga pangarap ng isang bata ang nasa loob ng kahon na yon? Isang desperadong plano ang nabuo sa kanilang isipan. Isang plano na mapanganib at tila kinuha mula sa isang pelikula. Kailangan nating bumalik doon, sabi ni Maris. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Kailangan nating kunin ang kahon na yon. Maris, delikado yan, tutol ni Gio. Paano kung nandoon si Michael o si Lara? Paano kung may mga security guard? Kaya nga sa gabi natin gagawin, sabi ni Maris. Alam ko ang pasikot-sikot sa bahay na yon. Alam ko kung saan ang blind spot ng mga CCTV camera. Gio, ito na lang ang natitira nating pag-asa. Kung wala tayong mahanap doon, bukas na bukas din, tatawagan ko ang abogado ni Michael at susuko na ako. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nasusubukan ang huling barahang ito.
Nakita ni Gio ang apoy sa mga mata ni Maris. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng tapang ng isang inang lumalaban para sa kanyang anak. Tumango siya. Okay, gagawin natin to, pero mag-iingat tayo. Hating gabi. Ang katahimikan sa Forbes Park ay nakakabingi. Iba sa ingay na nakasanayan nila sa eskinita. Itinago ni Gio ang kanyang kotse sa isang madilim na kanto. Ilang blok ang layo mula sa bahay ng mga Del Franco. Naglakad sila sa lilim ng mga puno. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Nang marating nila ang mataas na bakod ng mansyon, bumalik ang lahat ng alaala kay Maris. Ngunit wala ng panahon para sa sentimiento. Dito, bulong niya, itinuturo ang isang bahagi ng bakod na natatakpan ng makapal na baging. Sira ang sensor dito. Palagi itong sinasabi ni Papa na ipapaayos pero hindi niya na nagawa. Naunang umakyat si Gio at mula sa itaas, inalalayan niya si Maris na makatawid. Maingat silang bumaba sa malambot na damuhan sa loob. Ang bahay ay madilim, maliban sa isang ilaw sa may master's bedroom. Natutulog na marahil ang mga demonyo. Dahan-dahan silang gumapang sa hardin, nananatili sa anino ng mga halaman. Ang kanilang target? Ang malaking puno ng mangga sa likod bahay. Ang puno kung saan madalas silang magmeryenda ni Papa. Nang marating nila ang puno, kinuha ni Gio ang maliit at natutuping pala na dala niya. Nagsimula siyang maghukay sa lugar na itinuro ni Maris. Ang tunog ng pala sa lupa ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Bawat sandali ay tila isang oras. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghuhukay, tumama ang pala sa isang bagay na matigas. Ito na, bulong ni Gio. Ginamit nila ang kanilang mga kamay para alisin ang natitirang lupa. Isang kinakalawang na metal box, halos kasing laki ng isang kahon ng sapatos, ang kanilang nakita. Maingat itong inangat ni Gio mula sa hukay. Dadalhin na sana nila ito pabalik nang biglang may isang malakas na tunog ng aso ang bumasag sa katahimikan, sinundan ng isa pa. Ang mga aso ng kapitbahay. Dali, sabi ni Maris. Mabilis silang tumakbo pabalik sa bakod. Ngunit sa kanilang pagmamadali, natapakan ni Maris ang isang tuyong sanga. Ang tunog ng pagkabali nito ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril. At sa isang iglap, bumukas ang mga ilaw sa buong hardin. Napatingin sila sa itaas, sa bintana ng master's bedroom. Isang anino ang tumayo. Ang kurtina ay bahagyang humawi. Maris, takbo, sigaw ni Gio. Tinulak niya si Maris paakyat sa bakod. Habang paakyat si Maris, narinig nila ang tunog ng isang sliding door na bumubukas. Sino yan? Tatawag ako ng pulis. Sigaw ng isang boses mula sa bahay. Boses ni Michael. Nang makalundag si Maris sa kabilang panig, mabilis na sumunod si Gio. Hawak pa rin ang metal box. Tumakbo sila nang walang lingon likod. Ang tunog ng sirena ng security patrol ng village ay papalapit na. Hingal na hingal silang nakarating sa kotse. Mabilis itong pinaandar ni Gio at umalis sila sa lugar na yon. Nang medyo malayo na sila at sigurado nang hindi sila sinusundan, huminto sila sa isang madilim na gilid ng daan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog pa rin ng mabilis. Ipinatong ni Gio ang kahon sa kandungan ni Maris. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon pa nga ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang isang bahay na may 2 tao at isang aso na may nakasulat na "Ang aking pamilya." Ang sulat na nagsisimula sa "Dear Future Maris." Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may 2 bagay na hindi niya inilagay doon. Ang una ay isang maliit at lumang leather-bound na diary, ang diary ng kanyang ama. Ang pangalawa ay isang maliit at simpleng susi. Isang susi na may numerong naka-engrave dito. Isang susi para sa isang safety deposit box na may ibang pangalan ng bangko. Dahan-dahan niyang binuksan ang diary. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na.
Pumunta siya sa mga huling entry na isinulat sa nanginginig ngunit pamilyar na sulat kamay. October 12. Sinubukan ko na namang kausapin si Michael tungkol sa mga nawawalang pondo. Itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang, baka dahil lang sa gamot ko, kaya ako nagiging makakalimutin at paranoid. Masyado siyang kalmado, masyado siyang mahusay. Natatakot ako para kay Maris. October 18. Nakita ko siyang may kasamang ibang babae. Si Lara, ang bago niyang assistant. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Hindi yun normal. Kawawa ang anak ko. Pinaglalaruan siya sa sarili niyang pamamahay. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Maris. Ang kanyang ama, sa gitna ng sariling sakit, ay pinoprotektahan pa rin siya. Nakikita nito ang lahat, ngunit piniling kimkimin ang sakit para hindi siya masaktan. At pagkatapos, ang huling entry, isinulat ilang araw bago siya tuluyang makonfine sa ospital. November 5. Alam kong wala na akong maraming oras. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko na kayang lumaban ng harapan. Masyado na akong mahina. Pero hindi ako papayag na makuha niya ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng para sa kinabukasan ni Maris. Inihanda ko na ang lahat. Ang blueprint. Ang 2 kahon. Itinatago ko ang huling haligi sa lugar na alam kong hinding-hindi niya hahanapin. Para sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo at ng aking apo. Hanapin mo ang susi. Buksan mo ang huling pinto. Napahagulgol si Maris habang yakap-yakap ang diary. Ito na. Ito na ang patunay. Hindi lang ebidensya ng pagnanakaw, kundi testamento ng pagmamahal ng kanyang ama. Ang salaysay ng isang taong nakakita sa katotohanan. May susi, Gio. Sabi niya sa gitna ng pag-iyak. May isa pang safety deposit box. Ngunit habang tinitingnan nila ang susi at ang diary, isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kalooban ni Gio. Tumingin siya sa rearview mirror. Maris, bulong niya. Sa likod nila, 2 maliwanag na ilaw ang papalapit ng mabilis. Isang itim na SUV walang plaka ang humaharurot papunta sa kanila. Hindi na natapos ni Maris ang sasabihin. Sa isang iglap, isang malakas na pagbangga ang yumanig sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng nagkikiskisang metal at nababasag na salamin ay pumuno sa gabi. Itinapon sila pasulong at ang ulo ni Maris ay tumama sa dashboard. Naramdaman ni Gio ang pag-ikot ng sasakyan bago ito tuluyang huminto. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Maris na walang malay sa kanyang tabi. Ang pinto sa gilid ni Gio ay biglang bumukas. Isang lalaking nakabonet ang humila sa kanya palabas. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyado siyang nahihilo. Isa pang lalaki ang nagbukas ng pinto sa panig ni Maris. Kinuha nito ang metal box na nahulog sa sahig ng kotse. Nasaan ang USB? Sigaw ng lalaki. Hindi sumagot si Gio. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura, nagpaubo sa kanya ng hangin. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang itim na SUV na mabilis na umalis, dala ang diary at ang susi. Dala ang huling pag-asa nila. Sa di kalayuan, sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa dilim, pinanood ni Michael ang lahat. Nang makita niyang nakuha na ng kanyang mga tauhan ang kahon, kinuha niya ang kanyang telepono. Idinial niya ang numerong 911. Hello? I would like to report a crime, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. My wife, Maris Del Franco. I think she's been kidnapped. Huli ko siyang nakita kasama ang isang lalaki. Please, hanapin niyo siya. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Biglang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay nila sa Forbes Park. Si Michael ay nakatayo sa bintana, hawak ang telepono. Ang muka ay nagpapanggap na nag-aalala. Ang perpektong alibay. Siya ang biktima. Siya ang nag-aalalang asawa. Ang silid ng hukuman
ay malamig at tahimik, isang stark na kaibahan sa nag-aalab na emosyon sa dibdib ni Maris. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Salcedo. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Michael kasama ang kanyang pangkat ng mga magagarang abogado. Ang mukha niya ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalungkutan. Ang mga nakaraang araw ay isang malaking bangungot. Nagising si Maris sa ospital sa pangalawang pagkakataon na may ilang pasa at isang matinding sakit ng ulo. Si Gio ay nasa kabilang kwarto, nagpapagaling mula sa isang basag na tadyang. Ang mas masakit, nalaman nilang si Michael mismo ang nag-report sa pulisya. Pinapalabas na biktima sila ng isang random na krimen. Nawala ang diary, nawala ang susi, nawala ang kanilang huling haligi. Ngayon, sa unang araw ng hearing para sa custody, ang lahat ng baraha ay tila nasa panig ni Michael. The prosecution calls Mr. Michael de Guzman to the stand. Tumayo si Michael, inayos ang kanyang mamahaling suit at naglakad papunta sa witness stand nang may kumpiyansa. Ang kanyang pagsasalita ay mahinahon, ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Ipininta niya ang isang larawan ng isang mapagmahal na asawang nag-aalala para sa kanyang mentally fragile na asawa. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, Your Honor. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa dramatikong epekto. Ngunit mula nang mamatay ang kanyang ama, nagbago po siya. Naging mapagsarili, paranoid. At ang pinakamasakit po ay ang makita siyang inilalagay sa panganib ang kanyang sarili at ang aming hindi pa naisisilang na anak sa pamamagitan ng pagtira sa isang lugar na hindi ligtas kasama ang ibang lalaki. Sunod-sunod na iprinisenta ng abogado ni Michael ang kanilang mga ebidensya, ang mga pekeng salaysay, ang medical records ng panic attack ni Maris, ang malabong litrato niya sa bintana, kasama si Gio. Bawat salita, bawat papel ay isang dagok kay Maris. Nakayuko lang siya, pinipigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng lahat. Ang kanyang pagkatao ay dinudurog. Wala na ba talaga tayong magagawa? Bulong niya kay Attorney Salcedo. Mayroon pa? Sagot ng abogado. Ang katotohanan. Nang oras na para sa panig ni Maris na magsalita, tinawag ni Attorney Salcedo ang kanilang unang at nag-iisang testigo. The defense calls Mrs. Maris Del Franco to the stand. Nanginginig ang mga tuhod na tumayo si Maris. Habang naglalakad siya papunta sa stand, nadaanan niya si Michael. Ngumiti ito sa kanya, isang maliit, halos hindi makitang nangiti ng tagumpay. Ngunit nang umupo si Maris at humarap sa huwes, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang huling salita sa audio recording ng kanyang ama. Ikaw ang pinakamatibay na istrukturang idinisenyo ko. Huminga siya ng malalim. Mrs. Del Franco, simula ni Attorney Salcedo. Totoo po ba gaya ng sinasabi ng iyong asawa na kayo ay wala sa tamang pag-iisip? Hindi po totoo yan. Matatag na sagot ni Maris. Maari niyo po bang isalaysay sa hukumang ito kung ano talaga ang nangyari sa gabi ng libing ng inyong ama? At nagsimulang magkwento si Maris. Inilarawan niya ang bawat detalye, ang pagdating ni Lara, ang malamig na pagtataboy sa kanya ni Michael, ang pag-click ng kandado. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, puno ng katotohanan. Pagkatapos, inilatag nila ang kanilang mga ebidensya. Ang mga dokumento mula sa unang safety deposit box, ang audio recording. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado ni Michael. This is a custody hearing, not a financial fraud case. These are irrelevant. Your Honor, gid ni Atty. Salcedo, this is very relevant. It establishes the motive. Ipinapakita nito na ang tunay na layunin ni Mr. de Guzman sa pagkuha ng custody ay hindi ang kapakanan ng bata, kundi ang ganap na kontrol sa yaman ng mga Del Franco.
Pinayagan ng huwes na ituloy. Ipinatugtog ang audio recording sa buong silid. Ang mahinang boses ni Manuel del Franco ay pumuno sa katahimikan. Isang boses mula sa libingan na humihingi ng hustisya. Kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Michael. Ang maskara niya ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Mrs. Del Franco, sabi ni Attorney Salcedo, mayroon pa po bang ibang ebidensya na nawawala? Opo, sabi ni Maris, tumingin ng diretso kay Michael. Isang diary po ng aking ama at isang susi. Ang mga ito po ay ninakaw sa amin matapos kaming sadyang banggain ng isang itim na SUV. 2 gabi na po ang nakalipas. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Objection! This is a wild accusation. Kung gayon, sabi ni Attorney Salcedo, hindi po ba nakapagtataka na matapos ang aksidenteng ito, kinabukasan ay nagsampa ng motion ang kampo ni Mr. De Guzman para ipasubpi na ang lahat ng safety deposit box na nakapangalan kay Manuel del Franco sa buong Metro Manila? Nanlaki ang mga mata ni Michael. Your Honor, the defense presents Exhibit C, sabi ni Attorney Salcedo. Isang kopya ng mosyon na isinampa ng kampo ng akusado. Sinusubukan nilang hanapin at makuha ang isang bagay na inaangkin nilang hindi naman daw umiiral. Ito na ang bitag. Nahuli nila si Michael sa sarili niyang patibong, ngunit may kulang pa, ang pinakamatibay na ebidensya. Your Honor, sabi ni Maris, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Wala na po sa akin ang diary, wala na po sa akin ang susi, pero meron po akong isang bagay na hindi nila makukuha, ang aking alaala at ang aking propesyon. Humingi siya ng permiso na lumapit sa isang whiteboard na nasa gilid ng silid. Binigyan siya ng marker. Ang aking ama ay isang henyo, sabi ni Maris, habang nagsisimulang gumuhit. Alam niyang maaaring mawala ang mga pisikal na ebidensya. Kaya't ang pinakamahalagang ebidensya ay itinago niya sa paraang siya lang at ako, bilang mga arkitekto, ang makakaintindi. Sa harap ng naguguluhang korte, mabilis na iginuhit ni Maris ang isang pamilyar na disenyo, ang blueprint ng future house. Lahat ng ito ay isang kodigo, Your Honor. Paliwanag niya. Ang mga numero, ang mga pangalan ng halaman, lahat ay may kahulugan. Objection! This is absurd! Sigaw ng abogado ni Michael. Kung gayon, hamon ni Maris tumingin sa abogado. Maaari niyo bang hilingin sa kliyente ninyo na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng numerong ito sa ilalim ng hagdanan? Itinuro niya ang isang serye ng mga numero na hindi nila na-decode ni Gio. Natigilan si Michael. Namutla siya. Hindi niyo po alam, hindi po ba? Sabi ni Maris. Dahil ang mga numerong yan ay ang serial number ng isang video camera na itinago ng aking ama sa kanyang silid-aklatan. Isang kamera na nakatutok sa lamesa kung saan niya pinipirmahan ang lahat ng mahahalagang dokumento. Isang malakas na aha ang narinig mula kay Attorney Salcedo. Your Honor, mabilis niyang sabi, the defense requests an immediate court order to retrieve the contents of a security camera. Serial number. Binasa niya ang numero mula sa board. Located at the Del Franco residence, naniniwala kami na ito ang huling haligi na tinutukoy ni Mr. Manuel Del Franco. Nagkagulo ang korte. Si Michael ay tuluyang nawala sa kanyang sarili. Hindi totoo yan. Sinungaling siya. Baliw siya. Sigaw ni Michael na patayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagsabog ng galit ay ang huling pako sa kanyang ataul. Ipinag-utos ng huwes ang isang recess at ang agarang pagpapatupad ng court order. Pagbalik nila sa korte pagkatapos ng 1 oras, dala ng mga investigador ang isang video file. Ipinakita ito sa malaking screen. Ang video ay malinaw. Si Manuel Del Franco na nanghihina na sa kanyang silya. At si Michael na pilit na inilalagay ang isang ballpen sa kamay nito at ginagabayan ng kamay para pumirma sa isang dokumento. Ang pekeng huling habilin. Pirmahan mo, matanda. Maririnig na sabi ni Michael sa video.
para matapos na to. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Si Lara, na nasa likod, ay napatakip sa kanyang bibig at dahan-dahang tumayo para umalis. Ngunit pinigilan na siya ng mga gwardiya. Si Michael ay napaupo na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mukha, sa wakas, ay nagpakita ng tunay na emosyon. Purong pagkatalo. Pinukpok ng huwes ang kanyang martilyo. Order in the court! Ipinawalang bisa niya ang lahat ng dokumentong isinumite ni Michael. Ibinigay niya ang pansamantalang kustodya kay Maris at nag-utos siya ng agarang pag-aresto kay Michael de Guzman para sa mga kasong fraud, falsification of documents, at coercion. Habang isinusuot ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Michael, nagtama ang kanilang mga mata ni Maris sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Michael, nakita niya ang galit at pagkamuhi. Ngunit sa mga mata ni Maris, wala nang takot, wala nang sakit. Tanging isang tahimik na kapayapaan. Nanalo siya, hindi dahil sa pera o sa bahay. Nanalo siya para sa kanyang ama, para sa kanyang anak, at para sa kanyang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at tensyonadong hangin ng korte ay napalitan na ng mainit na sikat ng araw at amoy ng bagong luto na pandesal. Para kay Maris, ang mga araw ay hindi na sinusukat sa pamamagitan ng mga legal na deadline, kundi sa pamamagitan ng mga ngiti at pag-iyak ng isang munting anghel. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba sa maliit na beranda ng apartment ni Gio habang marahang idinuduyan ang kanyang anak. Isang malusog na batang lalaki na may mga matang tulad ng sa kanya, ngunit may ngiti na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Pinangalanan niya itong Manuel Jr. o Manny. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Gio, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Gising na pala ang boss natin, biro ni Gio, habang marahang kinikiliti ang pisngi ng sanggol. Ngumiti si Baby Manny. Kanina pa, sagot ni Maris. Mukhang maaga siyang nagpaplano ng mga ididisenyo niyang building. Nagtawanan sila. Isang simple at payapang sandali. Isang uri ng kapayapaan na halos nakalimutan na ni Maris na posible pala. Maraming nangyari sa loob ng 6 na buwan. Si Michael ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso laban sa kanya. Siya ay nasentensyahan ng mahabang pagkakakulong. Si Lara, para makaiwas sa mas mabigat na parusa, ay tumestigo laban kay Michael at umamin sa kanyang mga kasalanan. Naibalik kay Maris ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang kumpanya. Noong una, akala niya iyon ang magiging katapusan ng kanyang laban. Ngunit nang tumayo siya sa loob ng malaking mansyon sa Forbes Park, sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, hindi na niya naramdaman na iyon ang kanyang tahanan. Ang mga pader ay puno ng alaala. Oo, ngunit ang mga alaala ay nabahiran na ng sakit at pagtataksil. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang nakaraan. At napagtanto niya, hindi na siya ang Maris na nanirahan doon. Kinabukasan, tumawag siya ng isang real estate agent. Ibinenta niya ang bahay. Hindi ito naintindihan ng marami sa kanyang mga dating kaibigan. Bakit niya ipagbibili ang bahay ng kanyang mga alaala? Ang hindi nila alam, natagpuan na ni Maris na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging minamahal, ng pagiging totoo sa sarili. Ang pakiramdam na yon ay natagpuan niya sa maliit na apartment ni Gio, sa gitna ng maingay na komunidad na yumakap sa kanya noong wala na siyang malapitan. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera mula sa pagbebenta ng bahay para itayo ang sarili niyang maliit na architectural firm, pero hindi ito isang ordinaryong kumpanya. Ang pangalan nito, Foundation Designs. Ang mission nito,
Magdisenyo at magtayo ng abot kaya, matibay at magagandang bahay para sa mga pamilyang may mababang kita. Ang una niyang proyekto, ang pag-develop ng isang maliit na lupain malapit sa komunidad ni Gio. Isang maliit na subdivision para sa mga kapitbahay na naging pamilya niya, para kay Aling Nena, para kay Mang Tony, at para sa lahat ng tumulong sa kanya. May bisita ka pala, sabi ni Gio, na pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingin si Maris sa ibaba. Si Aling Nena ay kumakaway sa kanya. Maris, Ineng, handa na ang pananghalian. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Sigaw nito, ngumiti si Maris. Susunod na po kami. Ibinigay niya si baby money kay Gio. Hawakan mo muna ang boss. May tatapusin lang ako. Pumasok siya sa loob. Sa ibabaw ng lamesa na nagsisilbing kainan at drafting table, nakalatag ang isang malaking blueprint. Ang blueprint ng unang bahay na itatayo ng Pundasyon Designs. Isang maliit na bahay na may 2 kwarto, isang maliit na hardin sa likod, at malalaking bintana para pumasok ang liwanag. Lumapit si Gio sa likod niya. Karga-karga ang sanggol. Ang ganda niyan Para kanino yan? Hindi lumingon si Maris. Hinaplos niya ang papel. Para sa isang single mother at sa kanyang napakagwapong anak. Sabi niya, may halong biro. At kung papayag siya, para na rin sa isang napakabait na engineer na tumulong sa kanilang itayo muli ang kanilang mga pangarap. Naramdaman niya ang pagtahimik ni Gio sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang naramdaman ang mga braso nito na yumakap sa kanya mula sa likod. Habang ang isang kamay ay karga pa rin ng sanggol, isang yakap na puno ng init at pangako. Alam mo, matagal na kitang mahal, Maris, bulong ni Gio sa kanyang tainga. Noon pa man, natakot lang akong sabihin. Humarap si Maris sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ni Gio. Hindi mo na kailangang sabihin, Gio, sagot niya. Pinaramdam mo. Tumingin siya mula kay Gio, papunta sa anak nila, sa mga bisig nito, at pabalik sa blueprint sa lamesa. Nakita niya ang kanyang nakaraan sa sakit at pagtataksil. Nakita niya ang kanyang kasalukuyan sa pagmamahal at pag-asa. At nakita niya ang kanyang kinabukasan sa mga linyang iginuhit niya. Hindi ito isang mansyon. Wala itong marmol na sahig o dambuhalang chandelier. Pero ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman niyang pauwi na talaga siya. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Gio. Nakangiti. Ngumiti pabalik si Maris. At sa ngiting iyon, ang lahat ng bakas ng sakit ay tuluyan ng naglaho. Hindi lang isang bahay, sagot niya. Tinitingnan ko ang ating tahanan.